Malamang sa malamang, walang korupsyon sa syudad. Ano ngayon ang kapalit? Lumalabas ngayon sa Facebook, yung mga nangangailangan ng tulong pinansyal pagdating sa kalusugan, yung mga nasa ospital, zero billing. Bakit? Kasi kaya bayaran ng syudad yung mga pangangailangan sa mga nauospital. Yung mga bata, libre po ang kanilang bus service. Marami pong libreng bus service dun sa mga pumapasok sa public school na mga bata. Sa mga kababaihan, yung mga inang, mga single mothers, merong nagkukup sa kanila. So yung mental health ng mga single parents, single mothers, napapangalagaan ng syudad. Bakit? Kasi walang utang, walang korupsyon. Hindi lamang po mga taga Davao City po ang nabibiyayaan po ng serbisyo ng Davao City. Lahat po ng mga karating mga bayan at probinsya po sa Davao. Hindi lamang sa Davao Region, pati na rin po yung mga taga-ibang mga probinsyang malalayo, pumupunta po sila sa Davao. Yun po yung dahilan kung bakit ang lakas ng loob ng kasalukuyang administrasyon na patuloy po nilang i-cover up, pagtakpan itong nangyayari pong issue. Hindi lamang po corruption sa flood control. Corruption sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Sa BIR, sa customs, sa DOH, sa transportation. Lahat halos. At lahat po ng ahensya. Sobra talaga yung nangyayari ng corruption. At hindi lamang po yun. Nabanggit ni Kajimi kanina, pinagtatakpan din nila yung tunay na sitwasyon ng ekonomiya ng ating bansa. Lalong-lalo na yung usapin tungkol sa pera ng bayan. Meron pa bang pera ang Pilipinas para tustusan ang mga gastusin? Dito sa 2026 budget, 6.7 trillion ba yung ma-approve na budget? O, tapos uutangin. Tapos ang uutangin ay mahigit 2 trillion. So madadagdagan yung 17 trillion na kasalukuyang utang ng Pilipinas, magiging mahigit 19 trillion pesos. Ang problema ngayon ng pamahalaan natin, wala na pong magpapautang na ibang bansa sa atin. Dahil nga yung perception of corruption, tignan po ninyo yung Transparency International Perception Index, napakababa na po ng Pilipinas. Nandoon siya sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. So, takot ngayon itong mga bansa sa iba yung dagat na magpautang sa atin baka hindi tayo makabayan. Takot yung mga foreign investors na pumasok dito, baka po hindi po nila mabawi yung kanilang puhunan. Kanino tayo uutang para sa gastusin ng 6.7? Uutang tayo dito sa mga bangko sa Pilipinas, local banks. Magkano kaya ang interest niya? Sino ang magbabayad niyan? Hindi naman po sila, tayo pa rin po magbabayad. So, tataas na naman yung gastusin natin sa buwis, etc. May pag-asa pa ba ang bayan natin sa kasalukuyang administrasyon? Kaya pa ba na hanggang 2028 iisin natin ito? Kaya niyo pa ba? Yan. Panawagan namin. Sige, si Kaidet mo na. Ako po naniniwala na may pag-asa. Bakit? Alam po natin, o kung hindi nyo man po alam, ehemplo po ang Davao City. Ang Davao City ho, walang utang. Wala ho silang pinagkakautangan. Ano po dyan nito? Malamang sa malamang, walang korupsyon sa syudad. Ano ngayon ang kapalit? Lumalabas ngayon sa Facebook, yung mga nangangailangan ng tulong pinansyal pagdating sa kalusugan, yung mga nasa ospital, zero billing. Bakit? Kasi kaya bayaran ng syudad yung mga pangangailangan sa mga nauospital. Yung mga bata, libre po ang kanilang bus service. Marami pong libreng bus service dun sa mga pumapasok sa public school na mga bata. Sa mga kababaihan, yung mga inang,
mga single mothers, merong nagkukup sa kanila. So yung mental health ng mga single parents, single mothers, napapangalagaan ng syudad. Bakit? Kasi walang utang, walang korupsyon. May pag-asa, meron, basta tama ang namumuno. Sino ang namumuno sa Davao City? Mga kung ganyan ang klase ng pamumuno, may pag-asa. Kung yung nangyari sa Davao City, mapapalaganap natin sa pamamagitan ng pagluluklok sa posisyon ng mga taong hindi korap, may pag-asa. Kasi ipinakita yan ng Davao City. Magandang ko yun yung tungkol sa Davao City. Kasi binanggit ni Kaidet na libre yung hospitalization at saka yung mga gastusin ng mga batang nag-aaral. Pati sa Davao karating City. ng Pero, mga probinsya. yan, hindi lamang po mga taga Davao City po ang nabibiyayaan po ng serbisyo ng Davao City. Lahat po ng mga karating mga bayan at probinsya po sa Davao. Hindi lamang sa Davao Region, pati na rin po yung mga taga-ibang mga probinsyang malalayo, pumupunta po sila sa Davao. At wala pong tinatanggihan ang city government ng Davao. Basta ikaw ay Pilipino, ay pwede kang pagsipihan ng Davao May taga City. Manila na pumunta doon para Totoo po doon yan. pa-opera. Ako'y meron pa akong naging kliyente, hindi ng isang abogado. Kinidnap po siya rito sa Maynila ng mga nakautang sa kanya, ayaw magbayad, so kinidnap. Yung nagpautang. Inikot-ikot dito sa Metro Manila, Southern Tagalog, hanggang Bicol. Sabi nung nakidnap, wala akong pera rito sa Manila. Yung aking pera nakadeposito sa Davao. So dinala sa Davao. 2 buwan na inikot-ikot. Pagdating doon sa Davao, nakatimbre na pala. Noong panahon na yon, mayor pa lamang si Tatay Digong. Dinala doon sa Davao, siguro, katangahan din ng mga kidnapper o naniwala doon sa sinabi ng aking kliyente. At nagkaroon ngayon ng shootout. 6 na sa mga kidnappers, 3 ang patay, 3 ang buhay. Imagine that. Kinidnap dito sa Maynila, solusyon. Davao City. Yung 3, convicted po sila dito sa Quezon City. Yung mastermind, yung umutang na may higit 300 milyon. Ang utang niya, nakakulong po sila kaya. So, yun po yung actual na sitwasyon na pwede ko maibahagi po sa inyo kung gaano kaganda ang sitwasyon ng Davao City. Kaya may pag-asa dahil meron po pong nandiyan na ating mahal na Tatay Digong at VP Sara. Meron pong additional, meron pong mga bagay na hindi natin napapansin. Davao, halimbawa po yung 911. Nung panahon ni Tatay Digong Mayor, tinawagan niya ang PLDT at saka yung Globe. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng 911 dito. Magpapabili ako ng 100 sasakyan para magre-react. Parang sa US. Pagka sa US, kahit na bata, alam yung pindutin mo 911. Inihingi niya sa Globe at saka sa PLDT na magbigay ng 911. Ayaw ng PLDT. Mahirap yan, sir, sabi niya. Dapat, sabi niya, pasensya, putang inan, pagka hindi, kakansila yung permit niyo. In 3 days, binigay ng yung 911. Pangalawa, yung pong ating internet, kung maaalala ninyo nung araw, magbabayad ka ng 50 pesos o 1,000 pesos a month for 1 Mbps up to 1 Mbps. Maaalala niyo po nung araw, pagka nag-net kayo, palaging roaming, umiikot, di ba? Alam niyo po, dahil kay Mayor Duterte nung naging presidente siya, pinapasok niya yung Converge. Yung po Converge, hindi mura. Kaya lang, yung PLDT tsaka yung Globe, nagbaba sila ngayon. Ngayon, meron kayong 50 pesos, pwede na kayo mag-internet ng 1 linggo. Di ba? Nung araw, 1,000 pesos, 1 Mbps. Meron po isang kaso yan. Si Ramon Ang. Si Ramon Ang, pinipilit nila na baka daw pwedeng mag-caretaker. Nung pong panahon ni Pinoy, papasok sana dito yung Telstra para maging third internet provider.
Yung pong Telstra, wala siyang backbone. Ibig sabihin, pwede siyang magdala ng internet sa Pilipinas, pero hindi niya pwedeng i-distribute. Yung Telstra, nakipag-usap kay Ramon Ang. Meron pong frequencies na naka-assign sa San Miguel, yun ang dapat gamitin ng Telstra. Ang ginawa ng PLDT at saka ng Globe, dinimanda nila si Ramon Ang. Hindi daw pwede. Alam niyo po ang ginawa ni Ramon Ang? Ibinenta niya yung frequencies na yon sa PLDT Globe for 77 billion. Nakinabang siya dun sa property ng gobyerno. Kung hindi niya binenta yon, sana matagal ng mura ang ating internet. So, hindi lang po natatapos to sa health. Marami pong mga bagay na pinakikinabangan natin ngayon na kung hindi dahil kay PRRD, wala pa po sana sa atin. Thank you, sir.